To every one of you. And this morning, I'm privileged to share to you the Word of God. May I ask you to open your Bibles with me in the book of Philippians, chapter 4. Ito po yung very, very familiar verse ng mga Kristiyano na laging nagtitiwala kay Kristo sa kanilang kalakasan. Philippians 4:13. At kung nandiyan na po kay lahat, ating sabay-sabay na basahin ang Philippians chapter 4 verse 13. Amen? Amen. Ready, go. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ulitin ko po, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami muli ay sama-sama po sa inyong bahay-sambahan upang bulay-bulayin ang inyong banal salita. Particularly dito po sa book of Philippians chapter 4 verse 13. Na ito, Panginoon, ang isang makapangyarihang talata sa buhay po ng mga mananampalataya katulad po namin. Na sa lahat ng bagay ay masasabi po namin sa buhay namin ito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya sa oras to, Panginoon, inyo pong ipagkaloob muli ang makalangit na karunungan sa bawat isa, lalo po sa inyong lingkod. Na encourage po namin, Panginoon, ang inyong mga anak na maaring mayroong nang nag-quit, may nanlamig na. At sa pamamagitan po ng mensaheng ang pamamahagi ngayong umaga, ay muling ma-revive, Panginoon, sila. Kaya ang lahat ng ito ay aking samudalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please take your seats. Gaya po ng inyong narinig, nasabi, binasa, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sa nakalipas na panahon ng paglilingkod ng mga Kristiyano sa kanilang mga buhay, ministry, bakit nagkaroon po ng panlalamig at hindi na sila nagpatuloy? Hindi na sila nakikita sa church. At sa kanilang personal na buhay, makikita na rin na hindi na rin sila nagbabasa ng kanilang mga Bibles when they should be reading. Hindi na sila ganon kalapit sa kanilang fellowship sa Panginoon. Pati na rin ang kanilang prayers, ang kanilang prayer life ay nanlalamig na rin. Marami sa mga nasabi pong Kristiyano ngayong panahon na nagkaroon po ng relasyon sa Panginoon, who have surrendered, who have quit. Quit. Anong Tagalog ng quit? Ano ba? Quit o quit? Quit. Yan. Quit. Whatever you call it, quit, isa lang po ang pupuntahan nun. Nanlamig. Umurong. Hindi nagpatuloy. Na-discourage. Nagrebelde. Ha? Sa halip na patuloy, walang makikitang quit doon sa kanyang pangungusap ng buhay. Di ba pag nagbabasa tayo ng pangungusap,
Kung may makikita kang quit, ano yung quit sa English? Comma. Comma. Medyo magdiskanso ka. Halimbawa, may mga comma dito sa binasa natin. Meron ba? Dire-diretso, di ba? I can do all things through Christ. Nagkama ba doon? Nag-quit ba? May quit? Quit? Wala. Tuloy-tuloy po yun. Ibig sabihin, don't quit. There's a time na nakakaramdam tayo na mag-quit. Dahil maraming pagsubok siguro na dumarating sa iyong buhay. Lagi na nating sinasabi yan. Ang idinadahilan kung bakit mag-quit ang isang Kristiyano, ang daming problema niya na hindi niya ma-solve. Ang dami ng problema na tinakbuhan. Kung baga, nagda-drive siya at biglang may kumarang sa kanyang daan, nabangga niya, namatay. Anong tawag doon? Hit and run. Hindi niya tinigilan. Tinakbuhan ito. Maraming ganon ng mga Kristiyano nowadays na nakakasalubong sila ng mga problema sa buhay at tinatakbuhan na lang ito at hindi lang po yung problema ang kanilang tinakbuhan. Minsan tinakbuhan nila yung Diyos na nagpahintulot ng pagsubok at problema sa kanilang buhay. At hindi na nila niya kayang sabihin sa kanilang sarili, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Alam nyo, ang dami talagang kaso sa buhay natin na hindi talaga tayo yung hindi tayo tinatantanan. Mga sabot-saring mga problema na akala natin matatakasan natin ito kasi ikaw ang punteriya ng problema eh. Hindi yung problema ng iba, problema mo. Maganda rin kung namumroblema yung kapwa mo, lalo na ito'y Kristiyano, kapamilya mo, dinadamayan mo. Ala, samahan kita sa problema mo ha. Sino ba may gusto sa mga tao ngayon na yung problema ng tao yun, dadamayan mo? Mahirap tayo siguro makakita ng ganung uri ng matapang na tao kung yun ay may relasyon sa Panginoon, lalo pagka ang namomroblemang tao ay may relasyon sa Panginoon. Tara, mag-pray tayo. Damayan kita. Kahit prayer lang, pero takot ka na, nalaman mong problema niya patungkol sa pera. Problema ko, pera eh. Matutulungan mo ba ako? Ay, saglit. Mag-iisip muna ako. Magpipray ako. Nakita mo ang problema niya, pera. Baka masasangkot ka pa. Yun din ang problema ko eh, pera din eh. Or, ano pa yung kadalasang problema ng tao ngayon? Marami po. That is why, ang katotohanan sa buhay na ito, because of the presence of sin, dahil sa presensya ng kasalanan, and because of that sin, dito sa sanglibutan, ay andyan ang sumusunod na sumpa nito. And tayo, and many people, hindi lang ang mga Kristiyano na naturingan, are affected of the curse of sin. Much more sa mga walang relasyon sa Panginoon or yung mga unsaved ang nakakaranas ng curse ng kasalanan. For example, makakakita tayo ng mag-asawa. Okay. Na yung lalaki
hiniwalayan na niya ang kanyang asawang babae na mayroon pang 3 anak o 2. Or the other way around, kung babalik rin natin, yung asawang babae, nag-quit na siya, insina na dadya kang asawa nan, nakipaghiwalay na, for no reason at all. The problem is, sobra na raw yung asawa niya. Hindi na niya makayanan. So, ang possible solution na lang na meron, she has no choice on how to solve her problems is to quit the relationship, the marriage life. Anyway, sabi nila, mayroon pang mga alibis. Hindi naman tayo kasal kahit andyan ang 3 anak natin. Pero, little did they realize, mga kapatid, na yung gagawin nilang, yung choice nila, decision nila na maghiwalay sila mag-asawa will affect the life of these children. Di ba? Yan. Nag-quit din ang mga mag-asawa. Pero, tinan nyo bagamat may distansya na silang dalawa sa pagitan ng kanilang relasyon sa kanilang pamilya, hindi mo pa rin matatanggal na siya ay ama at siya ay asawa ng kanyang kabiyak at ang kanilang mga anak ay nanay siya. Nakita niyo po ang senaryo po, no? Magkahiwalay. But you cannot already deny the fact that you are still the wife of that husband and he is still your husband and they are your children. Ang problema, hiwalay kayo. And you cannot just say na walang magiging epekto yan later on sa pagtakas nyo sa inyong responsibilidad. Diba? So, kayo dito na nakakarinig, nakita nyo na po ang naging epekto ng curse ng kasalanan ng paghihiwalayan. Okay? So, ang mga problemang you are trying na iiwasan or takbuhan ay hindi nyo talaga matatakbuhan. It will haunt you for the rest of your life. And you will see sooner or later, yung epekto na yon, it will be against you. Magiging problema rin sa komunidad, lipunan, ang inyong iniwanang pamilya. Much more pagka ang pinangyarihan nito ay mga Kristiyanong katulad nyo at katulad ko na maghihiwalayan ang mag-asawa. First yan. At marami pa. Hindi lang pagquiquit sa pag-ako ng responsibilidad sa pagiging ina, pagiging ama. Marami din pong mga larangan pa kung saan nakikita po ang quitting na ito. Dahil ayaw mo talaga umako ng responsibilidad. Minsan, sa iyong, halimbawa, sa trabaho, pwede rin na may mag-quit dyan. Dahil hindi mo mang mabalanse yung mga computation ng mga pinagbili mo o mga computation ng products na binenta mo, nagka-short ka. Siyempre, pagka nagka-short ka, iaawas sa sweldo mo yon. Meager income lang ako. Nakuha nyo? Meager income lang, ganito lang ang sweldo ko, tapos iaawas pa.
hindi mo lang mabalanse eh. Pero actually, nandun lang naman yun. Hindi naman talaga nalugi ang kumpanya sa'yo. Hindi mo lang siya mabalanse. Dahil medyo hindi mo gamay ang accountancy. Hindi mo gamay ang pagkukwenta, ang figures. Kaya, wala ka nang ibang maisip kundi takasan mo ang responsibilidad mo sa trabaho mo. Quitting ang naging decision niya. Hindi niya kayang harapin. Kasi stress na siya masyado. Mga kapatid, hindi lang po sa larangan ng pamilya, larangan ng trabaho, kahit mismo sa pag-aaral. Kayo mga estudyante rito, minsan, na-experience po natin ang kabiguhan. Nag-review ka na talagang ibinuhos mo ang oras mo, panahon mo sa pagre-review dahil bukas exam, gusto mo makakuha ng mataas. Pero pagdating ng exam, na mental block ka. Hindi mo naisip yung mga answer na kailangan mo sa oras ng pagsusulit. Then, lalapit na sa'yo yung discouragement. Ayan, ikaw tuloy na estudyante, ayaw mo na magpatuloy. Dahil hindi mo nakuha yung gusto mong score, hindi ka naging determinado, hindi ka naging matapang, hindi ka naging consistent sa pag-aaral mo, na-discourage ka. Nag-quit. So, ang nangyari, hindi na siya nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. And that is the worst thing sa buhay ng estudyante. At marami pa, hindi lang po sa pag-aaral. Marami pang bagay-bagay sa buhay po natin. Pero mga kapatid, ang gusto kong bulay-bulay natin sa mga oras na ito, ang gusto kong bigyan natin ng puntos ay itong ating paglilingkod sa Panginoon. Ito ang gusto ko na bigyan natin ng puwang na madalas talaga, at ito naging rason kung bakit sa mga dating kapatiran, sabi natin gano'n, dating mga kasamahan dito sa church, ay hindi na natin sila nararamdaman, hindi na sila nagpapakita. Sana kaya sila ngayon? Okay. Ano kaya ang naging rason bakit sila nag-quit? Yon ang gusto kong tingnan natin because you folks are still here at baka mayroon kayong planong mag-quit. Pero tingnan natin mga kapatid, ang mga aspects of life, kung yun ba talaga ang naturang dahilan para mag-quit ka, yun na ba talagang dahilan dahil hindi mo ma-solve ang problema mo sa buhay? Or hindi mo gusto ang pamantayan ng church? Or boring dito sa church? Nakakantok dito sa church? Marami pa akong dapat na harapin sa buhay na ang mga spiritual ay hindi masyadong mahalaga sa akin? Ganon? Yung kampante ka na ba dahil hindi ka na naghihirap sa buhay at itatadyak mo ng church? Or ano pa ba? Mga ibang reason na mag-quit na tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Or dahil hindi na sinasagot ng Panginoon ang mga prayers mo? Mga kapatid, maghunos dili po tayo. You know, paulit-ulit kong sinasabi ito. Quitters never win. Nawa niyo yan? Minsan, napadaanan ko ang isang pelikula, mga matagal na rin. Mayroong isang malaking labanan sa pagitan ng
militar ng isang gobyerno at mga kaaway. At sa kainitan ng labanang yon, barilan dito, barilan doon. Pero nandiyan na po yung cavalry. Ibig sabihin ng cavalry, yung mga nakasakay sa kabayo, mayroon silang baril, may panas sila. At yung sa panig po ng gobyerno, no, kukunti lang sila. Pero nandun pa rin yung kanilang general. At yung general niya, nandun pa rin yung kanyang colonel. Nandun pa rin yung mga lower in position na mga subordinates niya. Pero dahil nakita po nila yung ang daming kaaway, nakakabayo pa sila, nakata sa sandata, pana, baril, at kukunti na lang sila, ang unang nag-quit doon, yung general. At nung nakita nilang nag-quit na si general, wow! You have been promoted, sabi nila kay Colonel. You are now the general. So pagkarinig po nung Colonel na yon, na naging general na siya nang nagpatuloy ng pagkipaglaban. No matter what happens to us, let us fight till we die. At habang palapit na palapit ang kaaway, meron din silang nababaril siyempre. Pero dahil sa tapang at determinasyon yung na-promote na yon, on that very time, very particular time, ang nagsabi sa kanya, ang nag-promote na sa kanya yung kanyang mga kawal. You have been promoted as general. And hearing that, yan ang nagpalakas ng kanyang loob na kailangan siya magpatuloy. Kailangan magapi ang kanilang kaway. Pero mga kapatid, yung general na totoo, na tumakbo, napatay din siya. Napatay din siya. Sino? Yung general na na-promote, pinromote ng kanyang kasama, siya ang patuloy na nakikipaglaban. At hanggang sa dulo ng kwento, dahil pelikula lang naman yun, nagtagumpay siya. Dahil may lumabas doon sa kanyang kinaroroonan na kinatakutan ng kanyang kaaway. At napatakbo yung mga kaaway. At yon, lumabas yung mami. Yung pala ang kinatatakutan ng mga sundalo. Oh, tumatawa kayo, no? Parang alam niyo yung pelikula ata. Okay? So anyway, those illustrations will help us to learn this lesson, mga kapatid, this morning. That quitting is not good to you. To face the real situations in life. You are in a constant battle with the enemy, Satan. Si Satan ang kaaway mo. You are the general of your life. God has appointed you as general. Never quit. Whatever it will take for you. I can do all things. Pag nakakaranas ka na ng kahinaan dahil andyan ang mga napakaraming kaaway, sabihin mo sa sarili mo, I will never quit. Quit are coward. I don't want to be called that coward. It's rather good to be dying, fighting, than to be coward. Are you coward? Sabi mo sa katabi mo, coward ka ba? Sino katabi mo dyan, son? Si mami, coward yan, tulog na eh. You cannot quit, mga kapatid, being a Christian. If you are a Christian in heart, if you are really a Christian, may relasyon sa Panginoon, then you are bearing the name of Christ in your life. That's why you are called a Christian. And Christians are always winners. Amen. Kung Philippians 4:13 ka. Alright? Meron akong, alam nyo, sa pagbabasa ko rin minsan sa Facebook, matagal na pong panahon.
na medyo may kahiligin pa ako sa Facebook. Merong isang basketball idol, sabi natin ganun, or icon, high-paid player siya ng NBA. Ewan ko ano pangalan niya eh. Ha? Michael Jordan? Kobe? O COVID? Wala na si Kobe, namatay na nung COVID. Stephen Curry. Anong alam niyo sa kanya about sa pinag-uusapan natin ngayon? He endorsed a shoe, di ba, a shoe, sapatos, at inukit niya doon ang Philippians 4:13. Kita niyo? Ano nangyari na kay Curry? Ano ang pangalan nun? Stephen Curry? Yan. He is now, alam niyo kahit papaano, kahit sabi nating unbeliever sila, pero they do not set apart God or any verse in the Bible. Kahit papaano, kahit wala silang relasyon sa Panginoon, they are recognizing the Bible as the Word of God, and it is powerful to know that yung salita ng Diyos ay kanilang ina-acknowledge sa kanilang buhay to be true, that they can do all things through Christ that empowers them. Ano ba yun, di ba? Yun. So, doon din sa likod ng isang police automobile, mayroon din Philippians 4:13 doon, pero mali yung version na ginamit eh. I can do all things through Him. Sino yung Him? Si Duterte? That empowers me, sabi niya. Parang hindi ako kwan doon eh, believe. No? Pero napakaganda ng mga tao ngayon sa lipunan, ginagamit nila ang salita ng Diyos somehow, some way. Pero tayo mga Kristiyanong tunay na may relasyon sa Panginoon, how do you acknowledge these verses? Ano naging impact sa buhay niyo ang mga naturang mga verse sa Bible? Minsan tayo, pagka nasa harap tayo ng tao, huwag kayong masaktan, huwag kayong magtampo sa akin. Minsan we do not acknowledge the Word of God. Okay? And that is one thing na admire ko ang asawa ko. Pagka siya palagi po ang pinag-speech school namin, hindi niya lagi nakakalimutan na sambitin ang salita ng Diyos sa mga speeches niya. At yun din dapat ang gawin niyo, mga kapatid. You have to mention any word from the Word of God, any verse from the Word of God, to empower you. Kaya, going back to our lesson this morning, you cannot quit being a Christian. Why? Because of the reality of who you are. Ikaw ay Kristiyano. Mayroon kang eternal life. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa Diyos, mayroon kang eternal life? Why are you quitting when ikaw, na habang nabubuhay ka pa sa sanglibutan ito, ay mayroon ng ipinangako sa iyo pagdating ng kamatayan na buhay na walang hanggan sa langit? And then dito, mag-quit ka. Ayaw mo nang paglingkuran si Kristo. Ayaw mo na siyang i-glorify sa buhay mo. Binigyan ka ng libreng kaloob ng kaligtasan. Tandaan mo yan. Malaking ipapasalamat mo because one day, pagkatapos ng buhay na ito, you will continue to live forever with Him. And then, hindi ka mahihiya. Pagdating mo sa langit, nag-quit ka. Ito yung uri ng Kristiyanong nag-quit na napagkaluban ng buhay na walang hanggan. For 70 years na naging Kristiyano, yung salitang quit naka-ukit o nakalagay doon sa hangganan ng kanyang pangalan na pagiging Kristiyano. Christian quitter. Gusto mo ipangalan sa iyo yung isang araw? Dapat tayong mahiya. Okay?
But that is the realization, mga kapatid. Marami talaga, kahit anong gawin na po ng pastor na pagsabi ng ganito, do not quit, and yet, marami pa rin ang mag-quit. Listen, sinabi ng Panginoon sa mga assurance ng salvation, for example, in John chapter 10, verse 28 to 29. And sabi dito, to assure you that you are going to heaven, that you have eternal life, and there's no way for you to quit, because this is eternal. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala daw makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos, maski na si Satan, hindi kanya maagaw. Ligtas ka na. You are forever saved. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. You cannot quit, kapatid, because of the reality that you are owned by God. And what will you say then? Anong sasabihin mo pagdating mo sa langit? Uuwi ka doon sa langit. Makikita mong Diyos face to face. Anong mukhang ipapakita mo nung nag-quit ka dito sa mundo? Hindi ka na naglingkod, hindi ka na nagpatuloy sa church na pinagdagyan sa iyo ng Panginoon. Nag-quit ka na. Hindi ka maaaring sumuko. You cannot quit because the enemy has nothing to offer. Ano naman ang i-offer sa iyo ng dyablo pagka nag-quit ka lang sa gawain ng Diyos? Mayroon ba? You know, if you quit, you are giving way again the enemy who is Satan to probably govern your life. Although nasabi ko noon, si Satan, na pinapaalis natin, sabi natin, hey, Satan, get away, go away. Pero minsan, ang dali-dali nating papasukin si Satan sa kapaligiran natin. Although hindi kanya talaga kayang sapian, pero when you allow the enemy to suggest, to let you listen sa kanyang mga temptation sa buhay. And that is already a sign of quitting from the Lord. May dalawang panig lang po dito sa sanglibutan. It's either ikaw ay papanig kay Satanas o sa Panginoong Diyos. Pero kung tunay kang naligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, kagaya kanina sa larawang pagsusulwin, kalungkot-lungkot hindi nasulwin ni Sister Madson, yung unbeliever. No? Pero pag nasulwin niya si Madam Sally, naging pag-aari siya ng Diyos, si Madam Sally. And much more, naging very rich in spiritual riches si Sister Mads. Naging reward niya si Sister Sally sa kahirapan ng kanilang pag-uusap. At ganun ka na lang kahirap na nasulwin ng isang mananampalataya, kapatid, na mag-quit. Anong i-offer sa'yo ng dyablo kung gusto mo siyang balikan ulit? Aber? Ano? Nung galing ka sa kanyang pamilya, puro sakuna, puro kalupitan ng buhay, kasiraan ng buhay, na parang gusto mo nang kitilin ang buhay mo. Bakit ka pa, pag mag-quit ka sa gawain mo sa Panginoon, anong mababalikan mo kay Satan? Di, sisirain ka lang niya. Right? Yun. Isipin niyo po yun. So never quit. If you're quitting, you're giving way for Satan to be your governor, to be your ruler, rather than Christ. Kaya pag nakakaramdam ka ng pag-quit, kapatid, sabihin mo sarili mo,
I can do all things through Christ which strengtheneth me. Our strength. Ano yung strength sa Tagalog? Kalakasan. Ha? Strength, kalakasan. Saan nagmumula ang kalakasan natin? By faith sa Panginoon. Wala nang ibang kalakasan na pagmumulan, hindi sa iyong pera, hindi sa iyong trabaho, hindi sa iyong katalinuhan, o galing mong dumiskarte sa buhay. It is always coming from the Lord, who is your strength. Siya lang po. Kaya iyukit niyo yan sa puso niyo. Kung kayang iyukit yan sa isip ni Mr. Curry, na naging katagumpay niya siguro sa buhay niya, he believes the power of Philippians 4:1-3, then do the same thing in your life. From now on, ito ang memory verse mo. Hindi lang always ka na, John 11:35, Jesus wept. Tama. Dahil palagi umiiyak ang Panginoon sa'yo. Dahil hindi ka lumalago. Kaya umiiyak siya, Jesus wept. Kasi hindi ka nagsusulwin, hindi ka nagpipray. Jesus wept, tama. Hindi ka nagbibigay ng iyong tithes. Jesus wept. Ang mis-ism ni Apong. Ada is-isimun na. Jesus wept. Alam nyo, ang itinangis ng Panginoon, nakita niya ang Jerusalem, sakdal ng kasalanan. Hindi niya talaga tinatangisan si Martha and Mary at si Lazarus. Kasi mabubuhay naman niya si Lazarus, di ba? There is resurrection. Kanino tumangis? Ang Diyos. At bilang Diyos at bilang tao, natural lang na mabagabag siya ng kalooban. He can cry, he can weep. Pero ano ba talaga? Sa puso ng Diyos, sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak, marami talaga ang mapupunta ng impyerno dahil sa kanilang maling desisyon sa buhay. Jesus wept over Jerusalem. Nakita ng Diyos, in the years to come, Jerusalem will be destroyed by enemy, by King Titus. Yun kaya ang iniyakan niya ng Panginoon. Ang dami niyang iniyakan. Kung nagbabackslide ka, magpipit ka, Jesus wept ka. Kaya dito ka na lang sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. You cannot quit because victory may be just around the corner. Kung kailan ka na malapit na magtagumpay ka, kapatid, doon ka pa mag-quit. Ang lapit-lapit na ng finish line, nag-aantay na yung rewards. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Andyan na yung rurok ng katagumpayan, bubuksan na ng Panginoon ng pagpapala sa langit para ibuhos na niya sa buhay mo. Magkikwit ka. Anyamot tangay. Huwag kang susuko. Along the way, you pray, Lord, I can do this through your help, through your power, through your strength. Alam mo, ikaw lang nakakalam ng sarili mong damdamin. Okay? Pag nagbabackslide ka, nanalamig ka, you are already, ang feeling mo, parang hindi ka na makaahon sa surface. Because you are already drowned, yung nalulunod ka na sa sarili mong pananaw, na what's the use of continuing serving Christ kamo? Pero, physically speaking, nakikita ng tao na naglilingkod ka. Pero, down at your spiritual death, doon sa kalaliman ng spiritual life mo, nalulunod ka talaga eh. Because ayaw mong umahon, and so your only course is magpakitang gilas ka lang na you are a real one
pero actually, deep inside, you are defeated Christian. Hindi talaga nakikita physically and spiritually that you are a victorious one. It may be nakikita sa physical aspect mo that you are winning, you are on a winning side. Pero let's get into the realization, do you really feel mararamdaman mo ba talaga sa isang tao o Kristiyano yung may talagang power siya, mayroon siya talagang insight sa kanya na lahat ng aspeto sa buhay niya, he is always depending and relying to the power and strength of God by faith. Okay? Hindi yung pasa-pasa lang, hindi yung ganun. Mafe-feel mo talaga. Mafe-feel mo talaga. Makikita mo talaga. You can see the manifestation. Kung sino talaga ang nagpupursiging Kristiyano na hindi magpikwit yan. Nandyan na po mga kapatid. Malapit na po ang finish line. Although you might still be alive until this time, pero for that first quarter ng buhay mo, because you are still under you are still under the manipulation na gumagawa, kumikilos ng Diyos. So, let's say, there are 4 quarters in every school year, no, sa larangan po ng DepEd. Nasa first quarter ka pa lang, wala ka pa sa second quarter. Magpipit ka na. Ang dami po kong na-observe mga asyente ko. Ano nangyari dito kay Juan? Kay Filomena? Ano nangyari dito kay Gilbert? I said, hindi na po umatin yan. Sa science lang, sa lahat na po. Quit na ito. So ano, i-receive ko na to. Every time magro-roll call ako, absent. Absent, absent, absent. First quarter pa lang yon. Hindi na nagpapatuloy. Ilang quarter ang isang school year? 4. Dito sa buhay nyo ngayon bilang Kristiyano, ano sa palagay mo? Mula nung ikaw ay naligtas, tumanggap kay Kristo. Do you realize, have you ever asked the Lord, Lord, to what quarter I am in now? Did I reach second quarter in serving you? Or this is just the beginning? Ito lang yung simula ng aking paglilingkod sa iyo. Lord, I need strength in everyday life. I need strength. Kasi itetest tayo ng Panginoon always. Another thing na dapat hindi ka mag-quit. Hindi lang po yung mga nauna ko nabanggit. Okay? You cannot quit because victory is just ahead. But also, you cannot quit. You cannot quit when you make a mistake. Yan. Yan. Ang dami-dami sa atin, everyday halos, nagkakaroon tayo ng mga unaware na pagkakaroon ng failures and mistakes. At isa pa, hindi natin sila ina-acknowledge na mistake natin sila. Wala lang. Basta mistake lang, yun, tapos. At magpipit ka na. Alam nyo, there is always room for improvement. If you fail, there is a room for chance. God is always a God of second chance, a third chance, a fourth chance. Masasabi na lang siguro na wala ka ng ka-chance kung kukulin ng buhay mo dahil useless ka na. Hindi ka na kagamit-gamit. But as long as you are living, habang nararamdaman mong malakas ka pa, get up. When you commit failures, nagkamali ka, huwag mo isipin yun. Just get up and
Try again. Di niyo ba alam yung isinare ko minsan sa Facebook, yung boksingero? Ilang beses na siyang nasalpok ng kaaway, ha? Na-uppercut siya ng kaaway, ginab siya ng kaaway, tumba, pero bumabangon. There's no room for him for defeat. Di ba? Nakita niyo yon? Bumabangon. Nananakdown siya pero bumabangon. Maliban na lang kung napuruhan siya ng kaaway at na-knock out. Alam niyo ba kakaiba ng knockdown at knockout? Ano yung knockdown? Pag nabuntalan, tutumba lang siya, medyo nahilo ng kunti. Pero pag hindi babangon yun, bibilangin siya ni referee hanggang ilang counts? 10. At the count of 10, if you will not rise and try again, I will declare the opponent to be the winner and you are a loser. Gusto mo yon? Ika-count ka ng Diyos? Hindi na makakabangon yan. Hindi na, kasi ayaw na niya maglingkod sa'yo. Para sa kanya, yung prayer na yan, wala yan. Hindi na magpipray naman yan. Yung pagbasa-basa ng Bible, wala yan. Devotion na yan, wala yan. Down na yan. O, knockout na. Ayun na yung knockout pala. Pag hindi na siya, makabangon. Ang daming Christian ngayon, knockout na. And they quit serving God. Kasi ang dami ng problema, hindi na nila kaya lusutan. Minsan yung problema, yun ang nagdi-discourage sa kanila. Bakit pa sila dapat magpatuloy? You cannot quit when you make a mistake. Let that mistake, failures, or whatever, be your lesson. Gawin mo silang lesson ng buhay mo. Para the next time na you're about to face the same failure in life, you know na, alam mo nang gagawin mo. Huwag mo nang i-duplicate, huwag mo nang gawin ng duplicate kapares ng ganong klaseng problema na pinanggalingan mo na noon ng ganong uri ng problema ulit. Nakakasawa na. Di ba? The same problem you're going to face again, you're going to commit again. What a shame. Talagang mananakaw ka talaga. And God had provided a way out noong una with the same problem. And here you are again. You are committing the same mistake again. Wala nang pwede bang gawin mong parang diskarte? Kasi si Satan naman, napakakulit eh. Napakakulit. Palagi niyang, alam niya kasi yung kahinaan mo, lagi niyang ilalapit sa iyo ang babae, ilalapit sa iyo ang inom, ilalapit sa iyo ang sugal, ilalapit sa iyo ang opposite sex. Hindi mo nakakayanan yun. Yan ang palaging tuksong ginagawa niya sa buhay mo. Ninanakdown ka niya. Pero hindi ka pa makapag-create ng something na parang sa atin, kung may kahinaan ng bata, dahil teacher ako, ano kayang magandang approach sa bata para matutong magbasa yan? Ano kayang magandang, ano ba yung sinasabi natin minsan? Hindi na approaches, intervention. Ano kayang intervention ang pwede nating magamit para itong non-reader, slow reader na bata, mapapabasa natin yan at maunawaan niyang lesson and magkakaroon ng mataas na NPS o magkakaroon ng mataas na mean, standard deviation. O dito sa gawain natin sa church, ano kaya ang magandang approaches sa buhay natin bilang pastor sa mga kapatiran na mahihina, madaling ma-offend, hindi nagpipray, hindi nagkakaloob ng kanilang tithes, or hindi sila nakikibahagi sa mga gawain every Saturday, hindi sila nakikijoin sa prayer meeting. Ano kayang approaches ang gagawin natin? Prayer, number 1. Okay? Pero in their part, alam nga naman palaging trabaho ng pastor yan. You see, nasabi ng isang pastor, ang dami talagang oras ng pastor maliban sa kanyang trabaho. Ang dami talaga. Kaya nga, itong mga lesson na ginawa ko sa dito, hindi ito, basta-basta pinipick up.
ito, nire-review ko. Pero, naka-sidetrack ito sa buhay po ng bawat isa sa inyo. Because I know you personally. At alam ko yung gagawin kong mensahe para sa inyo. Okay? Hindi yung pupunta ka sa isang church, hindi niya kayo kakilala kung sino kayo. And you're just trying to listen to him. Sabay, di para sa akin yan. Relax na relax ka. Pero dito, yung pastor mo talaga nangungusap sa'yo kasi kilala ka niya. Na-quitter ka. Ganun yun. And one thing more, you cannot quit. Yes, you cannot quit when you commit a mistake. Pakinggan niyo po yung sinabi ng Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, minsan there are times in his life, bago tayo magtapos, I will close here. Doon sa Romans chapter 8, verse 35 to 39. Sabi niya rito, if you are planning, if you are thinking of quitting, take a look on this. Sa sinabi niya sa mga letters niya sa Romans, sa mga taga-Roma. Okay? Are you there? Romans chapter 8, 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Ayan. Mag-quit ka? Ano bang pinag-quit-quitan mo? Shall tribulation, kapigatian, distress, Tagalog ko na lang po. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi na lang natin, ano ang magpapakwit sa iyo sa iyong paglilingkod bilang Kristiyano? Makinig ka, kapatid. Ang kabagabagan ba? Ang kagipitan? O ang pag-uusig? O ang kagutuman? Sundan niyo lang po sa inyong English King James Version Bible habang binabasa ko. Kasi safe naman po ito Talagang i-translate ko ito sa Tagalog. O ang kahubaran? Hindi po ibig sabihin na bold, hindi. Yung walang saplot. Hindi po. Yung kahubaran po yung kawalan. Lantad na lantad ang kahirapan, poverty, ganun. O ang panganib, o ang tabak, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami ay pinapatay sa maghapon. Nakita niyo ang Christian life, ganyan po. Parang pinapatay. Kaya magquiquit ka na. Kami ay itinuturing na mga tupa na ihahandang patayin. Nakita niyo mga kapatid, ganyan ang Christian life. Sa lahat ng ito, pero ginamit ni Apostol Pablo yung kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Sa lahat ng ito, tayo ay higit pa sa mga nagtatagumpay. Sa pamamagitan niya, ano yan? Sa pamamagitan niya, sounds like Philippians 4:13, right? Sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat ako ay tiyak na wala ni kamatayan, ni buhay, ni mga dyablo, anghel, dyablo mga yan, ni mga pinuno, ni mga kapangyarihan, ni mga bagay na nasa kasalukuyan, mga trials nyo, mga pinagdadaanan sa buhay, kasalukuyan, ni mga bagay na darating, ni taas, ni lalim, ni anumang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus ating Panginoon. Amen. Ano bang masabi dyan? Why are you quitting? Napakasarap ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Gusto na ni Brother Robinson, Monday na ngayon Kasi antena niya yung sinabi kong mag-street preaching siya sa palengke bukas. Amen, Brother Prince? Nag-uumpiyang sila ni Brother Prince.
Well, tayo, relax lang kayo. Relax. Baka rapture na mamayang hapon ka ako. Okay, you cannot quit. Mamimiss nyo ang maglingkod sa Diyos. Dahil malapit ng harvest time, bakit pa kayo mag-quit? Anihan na. Ha? Aani na kayo ng inyong pinaghirapan. Tapos mag-quit kayo. Malapit ng ibuhos ng Panginoon ng pagpapala, mag-quit kayo. Ayoko na kanyo. Wow! Anong klaseng mentalidad yan ng Kristiyano? Kaya sasabihin ko sa inyo, in closing, doon na tayo sa lagi niyong binabanggit na verse. 1 Corinthians 15:58. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Always, always. So there's no point of going back or quitting here. Ano na? Always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. Hindi nung unang panahon steadfast ka. Or nagiging steadfast ka lang. Ano ibig sabihin ng steadfast? Hindi natitinag. Ibig sabihin kahit anong panahon, nandiyan ang mga kapatid mo, kasama mo sila o hindi, nagbibigay ka pa rin ng tracts. Nag-attend ka pa rin sa mga fellowships. Nagpipray ka pa rin. Hindi ka lang nakikita nagpipray tuwing prayer meeting. Yan ang ibig sabihin ng steadfast. Na nung panahon, marami ka nang naibigay na tithes mo and offering mo or first fruit mo. Pero ngayon, dahil nagkukulang na ako, hindi na ako steadfast. Natitilag na ako ngayon. Ganon. After all, na pinagpapala ka ng Diyos. At nasubukan ka ngayon sa konting sinabi ni Apostol Pablo na kasalatan, ayaw mo na magpatuloy. What kind of 1 Corinthians 15:58 is that in your life? Hindi dapat yun life verse mo. Be steadfast, unmovable. Namumove ka pala. Nagkaroon ka lang ng kunting problema, namumove ka na, hindi ka na magpapatuloy, mag-quit ka na. Hindi mo na masabi yung ating golden text, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Mga kapatid, ano pa? Ito i-challenge ko na kayo. Ano pang dapat nabalikan mo kung mag-quit ka? Meron ka ba bang babalikan? While you know that quitters never win. What do you want to win anyway? You want to win prizes, right? You participate, you compete because gusto mong mapanalo ang isang premyo. And that is another realization sa buhay natin. In our Christian life, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. There are many times in my life na dinidiscourage ako ng diablo na mag-quit. Ayoko na. Pero by the grace of God, ito ang gustong-gusto sa buhay ko by the grace of God, nakakalimutan ko mag-quit. Kasi lagi ko naisip ang kahirapan ng Panginoon, dinanas siya sa cross ng Kalbaryo. Pag mag-quit ako, lalo kong dinadagdagan ang sakit ng kanyang naranasan, ang mga pako sa kanyang kamay. Don't you know that? Later in heaven, ang Diyos, nalagyan siya ng piklat dahil sa inyo, dahil sa kasalanan. And one day, He will let you feel the pierced hand and the trust of His tagiliran and the dalawang butas sa kanyang paa. Kailanman hindi naranasan niya ng Diyos. Naranasan niya yan because of His love, His
What kind of love? Unmerited love. Hindi pwedeng tumbasan. Kaya mga kapatid, there's no way for you to quit. Okay? Alisin mo yun sa isip mo. Dahil sa marami kang nakikita sa akin, huwag ka kasi tumingin sa akin, si pastor, tao lang yan eh. Marami siyang imperfection. Lalong-lalo yung katabi mo, pag titinan mo yung mukha ni nanay, titinan mo yung mukha ng katabi mo, ha? At lalo na pag titingnan mo mukha mo sa salamin, ikaw pala may problema. Yun. Kaya huwag kang tumingin sa kapwa mo. Tignan mo sila sa larawan ni Kristo. Kaya nga mayroon tayong Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Looking unto Jesus. Yan na lang ang masabi ko. Tama? Hebrews 12, 1 and 2? Oh. Huwag kayong tumingin sa tao. Huwag niyong lakihan ng expectation niyo sa tao. Kaya kayo palit ng church. Kasi naghahanap kayo ng something na hindi niyo mahanap. Dahil ang problema ay hindi ang church na kinaroroonan niyo. Ang problema ay kayo. Because your heart is the problem. But you can solve that problem. Your heart. The heart is the problem of all these matters, of all these issues in life. Only, going back to our text, lahat ng bagay na dumating ang mga problemang ito sa buhay mo, na nag-quit ka. Hindi ako nag-quit, pastor. Hindi ako nag-quit. Kahit anong sabihin mo, nag-quit ka pa rin. Nag-quit ka pa rin. Because you did not take this essence in your life. I can do all things through Christ which is strengthening me. Muni-muni mong buhay mo, kabsat, kapatid. Malaking pagkukulang mo sa Diyos. Ang laki. Going back to the most basic part in your life na nagsimula ka, puro will mo ang sinundan mo. That is the reason why dumating ka sa puntong yan na parang nagpitwit ka. So, hindi ko na po papahabain. Hanggang dyan lang po tayo para hindi masyado kayong may stress sa lesson na ito. I want you to stand up now and again and again, kung ano ang maganda para sa inyo, mag-commit kayo ulit or talk to the Lord here at altar while the piano is playing. That is always up to you. The altar is open. At para sa mga visitors namin na nakarinig ng ganitong klaseng mensahe, sermon, kung mayroon na po kayong relasyon sa Panginoon, this is another chapter of your life. This is another chapter of your life where you should begin the kind of life that God wants you to walk with Him. This is now the type of life where you begin to serve God, the real God. Before, nung wala pa si Kristo sa buhay mo, ang Diyos ay ikaw. Ikaw ang relihiyon. Sumasampalataya ka sa nais mong mangyari sa buhay mo. Although, sinasabi mo, there is God, yes. But, that God is not your God at all. It is only the time that you repented of your sins, you trusted Christ as your Savior, where the true life started with God. And this kind of life that I have now and for the rest of you is the kind of life that what the Bible speaks about, being a Christian, walking in the commandments, in the statutes, the principles,
of the Word of God. Ang Biblia, ito na ngayon ang guide ng buhay natin. Ever since na nagsimula ang sanglibutan, ang Bible po ay na-establish na doon sa langit. You see? And here we are now. We have been saved by the blood of Christ through your acceptance, through your repentance. And the Lord has given you this book, His love letter, para alam mong ipamuhay ang buhay mo. It is the Bible that will guide you into all aspects in order for you not to quit. Quit as it is a word that Satan is glorified, not God. Whenever you quit, mga kapatid, my dear friends in Facebook, you think twice. Think thrice. In the world of reality, you have seen the examples of quitting is not really good. Walang maidudulot ito na maganda sa buhay-buhay po natin. Kaya stay cool, stay calm, stay always in the will of God. Dakilang Diyos na nasa langit, maraming salamat po muli sa oras nito. Naibahagi po ng maayos ang mensahe, Panginoon, na pinagpipray ko. Maraming times na pinupuyat ako ng dyablo kung paano ko to may pangaral na maganda. There are times na inudyo kanya ako, Panginoon, na palitan ko ang title ng mensahe. And I resorted to a lot of lessons for this week. And thank you, God, thank you, Father, for sticking me on this lesson, Lord, which I prepared even last Monday pa. Na ito ay nagawi pa na last time ko pang na rough draft ito, Panginoon, last night. Kaya, Panginoon, maraming salamat po kung sa papaanong pamamaraan na kagamit-gamit po ito sa mga buhay po ng mga mananampalataya, then use it mightily in their life. That quitting is really a tragedy that a Christian will face if he or she is not careful in his decision in life. So, Father, as we leave this room, empower us again, and may the Word of God enriches our hearts, empowers us, Lord, to go on, to be steadfast in whatever circumstances that may come in our daily Christian life. Bless us again, Lord, and bless our fellowship, the program this afternoon. And the people who will be coming here, may the Lord, the Holy Spirit, speak to their hearts. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. And God bless you all. Shake hands to our visitors, and God bless you.